magandang buhay. First, magpakilala ka po at ano po ang role nyo sa organization nyo? So, ako si Christopher Joseph Kiday. So, BSBA Marketing Management and Vice President for External Affairs ako ng Junior Marketing Association ng NTC. Hi, magandang buhay. So, first question ko po, ano ang pangunahing layunin ng inyong organization sa gender equality? So, unang-una, no, ang NTC Junior Marketing Association is naglalayo na mapalawak yung mga resources natin, yung mga influence, yung ipag-i-influensya natin sa eskwelahan, lalo na sa mga awareness, like for example, ayan, gender equality, pagkapantay-pantay ng bawat estudyante, kasarian, at kung sino ka man. So, ang layunin din naman natin is yung pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan, lalo na sa kakayahan, katalinuhan, tsaka sa pagiging kung ano yung kasarian natin. Yun lang. So, pwede ko po ba malaman kung ilang buwan na po yung organization nyo? Ang organisasyon namin ngayon ay kaka-establish lang nung September. Ngayon ay nagpapalawak kami ng mga awareness na meron na tayong organization na pwedeng mag-promote ng ating eskwelahan at hindi lang sa panloob na organisasyon kundi sa buong eskwelahan ng Maynila at sa buong NCR. Okay po. So, second question po, mayroon bang mga programa para suportahan ang kababaihan at LGBTQ+ sa inyong organization? Sa ngayon ay syempre dahil nagsisimula pa lang ang organisasyon natin is nagpaplano kami sa lahat ng kasarian, lalo na sa lalaki, babae, LGBTQ ka man, is naglalayon din kami na magkaroon ng mga programa or activities para sa lahat. Syempre, madami na tayong contribution bilang kabataan. Syempre, isa na dyan tayo bilang estudyante. Iba-iba tayo ng kasarian, lalo na sa loob ng eskwelahan. So, syempre, isa din na magiging planong programa is para sa lahat. Para magkaroon tayo ng isang malawak at magandang organisasyon para sa eskwelahan na naglalayo na pagkakaroon ng pantay-pantay para sa lahat. So, bilang estudyante po, paano nyo na ma-manage yung oras nyo bilang isang student, tapos working ka po, and then sa organization nyo, vice president ka, paano nyo po na ma-manage na maayos yung oras nyo? Siguro dahil sa oras, no, syempre ako, 3 yung nagiging trabaho ko na ngayon. As a working student, estudyante, tapos organization pa, hahati siya ng naaayon sa bakante ng oras. Katulad yan, may trabaho ako sa gabi, estudyante ako sa umaga, syempre kasama na rin yung responsibilidad mo bilang isang officer o opisyalis ng organisasyon na magbigay ng serbisyo para sa mga kapwa mo estudyante sa pang-araw-araw. So, pangatlong tanong ko po, anong mga hakbang ang ginagawa nyo para pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat ng kasarian sa organization nyo po? Sa loob ng isang magandang tanong. So, ako bilang isang officer ng organization namin, paano ko nalalayon yung pagkakaroon ng pantay-pantay sa amin is hindi ko ay pinapahalagahan ko lahat ng kakayahan ng bawat isa sa amin. Hindi na wala tayong karapatang manghusga dahil yun lang yung naging kakayanan niya. Bagkus ay ginagawa ko pa siya na tinuturuan o tinutulungan natin sila para ma-enhance pa lalo yung kakayahan nila dun sa role nila or sa kung ano man yung magiging posisyon nila sa organisasyon. Lalo na, ang goal din natin is sa marketing is pagiging malikhain, pagiging madiskarte at pagiging professional. So, nilalayon namin ito na turuan lahat ng mga estudyante natin na bigyan ng kakayahan na magkaroon ng self-confidence tsaka pagiging creative nila sa mga mind nila or sa mga isip nila na alam nilang kaya nila ito. So, in the future, may bala ka bang magtayo sa school or kahit saan na lugar ng ganitong organization? Siyempre, oo. Lalo na kung government or non-government or isa ka lang na organizational para sa lahat, magandang magkaroon ka ng layunin
na magkaroon ng isang organisasyon na lahat ng tao, maging ano ang man ang edad mo, kasarian mo, is welcome na welcome ka. Kasi doon mo malalaman ng pagkakaroon ng isang pagkakapantay-pantay at masayang organisasyon. So, para po sa ating last question, in 1 to 10, i-rate nyo po ang gender equality sa inyong organization. Para sa akin, hindi ko siya ipa-perfect 10, pero siguro 9.5. Why? Kasi, ang lahat ng officers po namin, katulad ko, isa din po akong parte ng LGBTQ. So, meaning, nagkakaroon din kami ng pagkakapantay-pantay at pagiging open-mindedness para sa organisasyon, which is malaking tulong ang magbahagi ng iyong experience, naging mga karanasan mo sa pagkakaroon ng isang organisasyon para makalikha ka ng isang magandang resulta. Katulad sa mga events, mga activities ng school or sa labas man, isang magandang bahagi yan ng isang organisasyon. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak Maraming sa aking salamat interview. din. Bye!